Mga Bilang, chapter 6. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sinuman, babae o lalaki ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas. Ang isang may panata ay huwag magpuputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hayaan niya itong humaba. Siya ay nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh ay hindi siya dapat lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid. Hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya ay isang Nazareo. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Kung may biglang mamatay sa kanyang tabi at mahawakan niya ito pagkalipas ng 7 araw ay aahitin niya ang kanyang buhok sapagkat nadungisan siya ayon sa kautusan. Sa 8 araw, magbibigay siya sa pari ng 2 inakay ng kalapati o bato-bato sa pintuan ng tuldang tipanan. Ang isa nito ay handog ukol sa kasalanan at ang isa ay handog na susunugin bilang katubusan sa naging kasalanan niya sa pagkakahawak sa bangkay. Sa araw ring iyon, muli niyang ilalaan sa Diyos ang kanyang buhok. Ito ang pasimula na siya'y muling inilaan kay Yahweh bilang Nazareo. Ang mga araw na nagdaan sa panahon ng panatang iyon ay hindi ibibilang sapagkat nadungisan siya ng makahawak sa patay at mag-aalay siya ng isang kordero na 1 taong gulang bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang gagawin pagkatapos ng kanyang panata bilang Nazareo. Haharap siya sa pintuan ng tuldang tipanan at maghahandog ng 3 tupa, 1 lalaking tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin, 1 babaeng tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at 1 barakong tupa na walang kapintasan bilang handog na pangkapayapaan. Bukod dito, maghahandog siya ng 1 basket na tinapay na walang pampaalsa at hinaluan ng langis at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at may pahid na langis. Magdadala rin siya ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Ang lahat ng ito'y dadalhin naman ng pari sa harapan ni Yahweh at iaalay ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ang handog pangkapayapaan ay ihahandog niyang kasama ng basket ng tinapay na walang pampaalsa, saka isusunod ang handog na pagkaing butil at inumin. Pagkatapos aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pinagsusunugan ng handog pangkapayapaan. Kukunin naman ng pari ang nilagang balikat ng handog pangkapayapaan, sasamahan ng 1 tinapay na walang pampaalsa at 1 manipis na tinapay at ilalagay sa kamay ng Nazareo. Kukunin niyang muli ang mga ito at iaalay kay Yahweh. Mapupunta ang mga ito sa pari, pati ang pitso at ang hita ng handog pangkapayapaan. Pagkatapos nito, ang Nazareo ay maaari ng uminom ng alak. Ito ang tuntunin tungkol sa panata ng Nazareo, ngunit kung nangako siya ng iba pang bagay bukod rito, kailangang tuparin din niya iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.